Magandang araw sa lahat. Magandang araw po, Binibining Kira Glay de la Rosa, ma'am. Ako po si Joanna Joyce Peña Imbag, maghahatid ng kaalaman patungkol sa Araling Anim. Ito ay ang siklo ng pagpaplanong pagtuturo. Siklo ng pagpaplanong pagtuturo. Tulad ng maraming bagay, ang pagpaplano ay dumadaan din sa masalimuot at komplikadong proseso bago tuluyang mabuo sa kasalukuyang anyo nito. Ang prosesong ito ay paulit-ulit na nagaganap taglay ang pagpapayaman at pagpapabuti ng mga natukoy na kahinaan o kakulangan mula sa naunang pagpaplano. Lumilikha ito ng isang pardon para sa guro upang matutunan ang siklo o cycle na nabuo. Mapapansin natin na sa aktwal o praktikal na pagtuturo, mayroon ding siklo o cycle o sariling proseso ang personal na estratehiya o gawain ng guro. Narito ang pinasimpleng siklo o proseso ng pagpaplanong pagtuturo. Una, ganap na kabatiran sa kurikulum. Ito ay nabubuo sa tatlong mahahalagang bahagi: pamantayang pangnilalaman, pamantayan sa pagganap, at tatas. Pamantayang pangnilalaman o layunin o kaya objective. Ang hangarin at naglalayong makamit ng mga mag-aaral tulad ng pag-unlad ng kaalaman, pagpapalakas ng kasanayan, pagpapabuti ng pag-iisip. Pamantayang pagganap. Ito ay ang nilalaman o kaya ang content, mga paksa, konsepto at impormasyon na itinuturo tulad ng mga teorya, mga konsepto, mga prinsipyo at mga kasaysayan. At ang pangatlo, ang tatas o kaya pamamaraan at pagtatasa o kaya methods and evaluation. Ang paraan ng pagtuturo at pagtatasa sa pag-unlad ng mga mag-aaral tulad ng mga paraan ng pagtuturo, mga gawain at aktibidad, mga pagsusulit at pagtatasa, mga proyekto at presentasyon. Tinutugon ng mga bahaging ito ang mga bagay na dapat isagawa ng isang guro sa kaniyang pagtuturo sa klase. Ang laman at sustansya ng pagtuturo ay nakasalig sa pinakapuso ng sistema ng edukasyon, ang kurikulo. Pangalawa, kabatiran ng mga kagamitan sa pagtuturo. Matapos may sa puso ng guro ang kurikulum, dapat bigyang kaisipan naman niya ang mga kagamitan niyang gagamitin. Ang bawat paksa sa klase, performance task na isasagawa at layuning nais ng guro ay magagawa ng mahusay kung may sapat na gamit. Sa kasalukuyang panahon, hindi nakapagtataka na mga paaralan ay nag-invest na sa mga computer-based lesson na umaangkop sa mga mag-aaral na millennial at mahilig sa internet-based learning packages. Ang mga uri ng kagamitan tulad ng mga kagamitan sa audiovisual, mga kagamitan na computer, mga kagamitan ng blackboard o kaya whiteboard marker, mga kagamitan sa pagtatasa o pagsusulit, mga kagamitan sa pag-unlad ng kasanayan, mga instrumento na kagamitan sa paggawa. Meron ding mga halimbawa ng kagamitan sa pagtuturo. Ito ay ang libro at module, mga diagram o chart, mga modelo o replika, o kaya mga audio o video recording. Hmm. Meron ding mga benepisyo ng kagamitan sa pagtuturo. Ito ay ang nagpapalakas sa pag-aaral ng mga mag-aaral. Tsaka nagpapabuti sa kalidad ng edukasyon. Nagbibigay din ito ng direksyon sa pagtuturo. Ito din ay nagpapakita ng mga konsepto at teorya at nagpapalakas sa pag-unlad ng kasanayan. Pangatlo, angkop na estratehiya sa pagtuturo. Ang paggamit ng angkop na estratehiya sa klase ang nagbibigay lakas ng loob ng guro upang maisagawa niya ang kanyang ninanais sa klase. Iba't iba-ibang pangkat at uri ng mag-aaral. Iba-iba rin ang estratehiyang gagamitin ng guro. May mga mag-aaral na mabuting gamitan ng top-down na metodo sa pag-aaral o iyon tinatawag noon na deductive method. Ang iba naman ay gumagamit ng bottom-up o inductive method kung saan hinihimay-himay ng guro ang bawat detalye bago tumungo sa pinakamahalagang paksa ng aralin. Mga estratehiya ng pagtuturo sa classroom. Ito ay ang pagtuturo sa grupo, o kaya pagtuturo sa isa-isa, pagtuturo sa pagtatasa, pagtuturo sa pag-unlad ng kasanayan. Meron ding mga estratehiya ng pagtuturo sa teknolohiya
o kaya ang tinatawag natin na e-learning, o kaya pagtuturo sa video, pagtuturo sa aplikasyon, mga applications, pagtuturo sa virtual reality. Next, susunod ay kaapat ay ang aktual na pagtuturo sa klase. Lahat ng kaisipan o inaasahan ng guro ay nababaliwala kapag nabigo siya sa pinakamahalagang bahagi ng pagkaklase at ito ay ang aktual na pagtuturo sa mga mag-aaral. Sa bahaging ito, nabubuo ang lahat ng ideya ng mag-aaral tungkol sa isang aralin. Mayroon ding mga hakbang na dapat sundin ang guro para sa epektibong pagkaklase. Ang mga estratehiya ng aktual na pagtuturo, ito ay pagtuturo again, ulit, ang pagtuturo sa grupo, pagtuturo ng paisa-isa, o kaya pagtuturo sa pagtatasa, pagtuturo sa pag-unlad ng kasanayan. Merong mga benepisyo ng aktual ng pagtuturo. Ito ay pagpapalakas ng pag-aaral, pagpapabuti ng kalidad, pagkakaroon ng direksyon, pagkakaroon ng pagkakaisa, at pagpapabuti ng mga resulta. At ang panghuli ay ang pagtataya. Ang pagtataya o assessment ang nagsasabi sa guro kung dapat ba niyang ituloy ang kanyang mga hakbangin o itigil sandali ang proseso upang ayusin ang pinakamahalagang bagay na makikinabang sa kanyang mga gawa at ito ay ang kanyang mga mag-aaral. Mga lalo merong mga layunin ng pagtataya. Ito ay malaman ang antas ng kaalaman ng mag-aaral, tukuyin ang mga pangangailangan ng mga mag-aaral, pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon, pagpapalakas ng pag-aaral ng mga mag-aaral, at saka pagbibigay ng feedback sa mga mag-aaral. Mga pamamaraan sa pagtataya. Meron tayong pagsusulit, quizzes or eksaminasyon, pagtatasa ng proyekto, pagtatasa ng presentasyon, pagtatasa ng pag-unlad ng mga mag-aaral, at saka pagtatasa ng mga gawain. Ang mga benepisyo ng pagtataya ay pagpapalakas ng pag-aaral, pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon, pagkakaroon ng direksyon sa pagtuturo, pagkakaroon ng pagkakaisa sa pagtuturo at pagpapabuti ng mga resulta ng pag-aaral. At diyan nagtatapos ang aking report. Salamat po sa pakikinig. Paalam!